Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang tapos na ang gawa ng Diyos sa paglikha. Nagsisimula pa lang ang ating gawain ng pagpupuri. Ang unang pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ng Genesis, mula unang kabanata hanggang ikatlong kabanata. Ang kwento ng paglikha. Sa simula nang likhain ng Diyos ang sansinukob, ang mundo ay walang anyo at tiwangwang. Ang nagngangalit na karagatan na sumasakop sa lahat ay nilamon ng kabuuang kadiliman, at ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Pagkatapos ay iniutos ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at lumitaw ang liwanag. Natuwa ang Diyos sa kanyang nakita. Pagkatapos ay inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman at tinawag niya ang liwanag na araw, at ang kadiliman ay gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Pagkatapos ay iniutos ng Diyos, magkaroon ng isang simboryo upang hatiin ang tubig at panatilihin ito sa dalawang magkahiwalay na lugar. At ito ay ginawa. Kaya't gumawa ang Diyos ng isang simboryo at pinaghiwalay nito ang tubig sa ilalim nito mula sa tubig sa itaas nito. Pinangalanan niya ang simboryo na langit. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Pagkatapos ay iniutos ng Diyos, magsama-sama ang tubig sa iba ng langit sa isang lugar upang lumitaw ang lupain. At ito ay nangyari. Pinangalanan niya ang lupain na lupa, at ang tubig na nagsama-sama ay tinawag niya na dagat. At natuwa ang Diyos sa nakita niya. Pagkatapos ay iniutos niya, hayaan ang lupa na magbunga ng lahat ng uri ng halaman, yaong namumunga ng butil at yaong namumunga ng prutas. At ito ay nangyari. Kaya't ang lupa ay nagbigay ng lahat ng uri ng mga halaman, at ang Diyos ay nalugod sa kanyang nakita. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Pagkatapos ay iniutos ng Diyos, magpakita ng mga liwanag sa langit upang mahiwalay ang araw sa gabi, at ipakita ang oras kung kailan magsisimula ang mga araw, mga taon at mga relihiyosong kapistahan. Sila ay magliliwanag sa langit upang magbigay liwanag sa lupa. At ito ay ginawa. Kaya't ginawa ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw, ang araw upang mamuno sa araw, at ang buwan upang mamuno sa gabi. Siya rin ang gumawa ng mga bituin. Inilagay niya ang mga ilaw sa langit upang lumiwanag sa lupa, upang maghari sa araw at sa gabi, at upang paghiwalayin ang liwanag sa kadiliman. At natuwa ang Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Pagkatapos ay nag-utos ang Diyos,
Mapuno ang tubig ng maraming uri ng buhay na nilalang, at mapuno ang himpapawid ng mga ibon. Kaya't nilikha ng Diyos ang mga dakilang halimaw sa dagat, lahat ng uri ng nilalang na naninirahan sa tubig, at lahat ng uri ng mga ibon. At natuwa ang Diyos sa nakita niya. Pinagpala niya silang lahat at sinabi sa mga nilalang na nakatira sa tubig na magparami at punuin ang dagat. At sinabi niya sa mga ibon na paramihin ang bilang. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Pagkatapos ay nag-utos ang Diyos. Magkaroon ang lupa ng lahat ng uri ng mga hayop, alagang hayop at ligaw, malaki at maliit. At ito ay ginawa. Kaya't ginawa ng Diyos silang lahat, at nasiyahan siya sa kanyang nakita. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos, "At ngayon, gagawa tayo ng tao. Sila ay magiging katulad natin at kahawig natin. Magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng hayop, alagang hayop at ligaw, malaki at maliit." Kaya't nilikha ng Diyos ang mga tao. Ginawa silang katulad ng sarili niya. Nilikha niya silang lalaki at babae. Binasbasan sila at sinabi, "Magkaroon ng maraming anak upang ang iyong mga inapo ay manirahan sa buong mundo at mapasailalim ito sa kanilang kapangyarihan. Ako ang naglalagay sa iyo na mamahala sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng mababangis na hayop. Ibinigay ko ang lahat ng uri ng butil at lahat ng uri ng mga prutas na makakain ninyo. Ngunit para sa lahat ng mababangis na hayop at para sa lahat ng mga ibon ay naglaan ako ng damo at madahong mga halaman bilang pagkain." At ito ay ginawa. Tiningnan ng Diyos ang lahat ng ginawa niya, at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. At kaya natapos ang buong sansinukob. Sa ika-7 araw ay natapos na ng Diyos ang kanyang ginagawa at tumigil sa paggawa. Binasbasan niya ang ika-7 araw. Dahil sa araw na iyon ay natapos na niya ang kanyang paglikha at tumigil sa paggawa. At iyon nga kung paano nilikha ang sanlibutan. Noong ginawa ng Panginoong Diyos ang sanlibutan, walang mga halaman sa lupa at walang mga buto na sumibol, sapagkat hindi siya nagpadala ng anumang ulan at walang sinumang magbubungkal ng lupain. Ngunit ang tubig ay lalabas mula sa ilalim ng lupa at didilig sa lupa. Ang Hardin ng Eden. Nang magkagayoy, kumuha ang Panginoong Diyos ng lupa sa lupa at hinugis niya ang isang tao. Hiningan niya ng nagbibigay buhay na hininga ang mga butas ng kanyang ilong, at nagsimulang mabuhay ang lalaki. Pagkatapos ay nagtanim ang Panginoong Diyos ng isang hardin ng Eden sa silangan, at doon niya inilagay ang taong kanyang nilikha. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng magagandang puno at nagbunga ng mabubuting bunga. Sa gitna ng hardin ay nakatayo ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at kung ano ang masama.
Isang batis ang umagos sa Eden at diniligan ang hardin. Sa kabila ng Eden ay nahahati ito sa 4 na ilog. Ang unang ilog ay ang Pison. Umaagos ito sa palibot ng lupain ng Havila. Matatagpuan doon ang purong ginto at bihirang pabango at mga mamahaling bato. Ang ikalawang ilog ay ang Gihon. Umaagos ito sa palibot ng lupain ng Cush. Ang ikatlong ilog ay ang Tigris na umaagos sa silangan ng Assyria. At ang ika-4 na ilog ay ang Euphrates. Pagkatapos ay inilagay ng Panginoon Diyos ang lalaki sa hardin ng Eden upang ito ay linangin at bantayan. Sinabi niya sa kanya, "Maaari kang kumain ng bunga ng anumang puno sa hardin, maliban sa puno na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ang bunga ng punong iyon. Kung gagawin mo, mamamatay ka sa parehong araw." Pagkatapos ay sinabi ng Panginoong Diyos, "Hindi mabuti para sa lalaki na mamuhay ng mag-isa. Gagawa ako ng angkop na kasama para tulungan siya." Kaya't kumuha siya ng ilang lupa sa lupa at inanyuan ang lahat ng hayop at lahat ng ibon. Pagkatapos ay dinala niya sila sa lalaki upang makita kung ano ang ipapangalan niya sa kanila. At sa gayon nakuha nilang lahat ang kanilang mga pangalan. Kaya't pinangalanan ng lalaki ang lahat ng ibon at lahat ng hayop. Ngunit wala ni isa sa kanila ang angkop na kasama para tumulong sa kanya. Nang magkagayoy, pinatulog ng Panginoong Diyos ang lalaki sa mahimbing na pagkakatulog. At habang siya ay natutulog, kinuha niya ang isa sa mga tadyang ng lalaki at isinara ang laman. Hinugis niya ang isang babae mula sa tadyang at dinala sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki, "Sa wakas, narito ang isa sa aking sariling uri, buto na kinuha sa aking buto, at laman mula sa aking laman. Babae ang pangalan niya dahil kinuha siya sa lalaki." Kaya nga iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipag-isa sa kanyang asawa, at sila ay naging isa. Parehong hubot-hubad ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahiya. Ang pagsuway ng tao. Ngayon ang ahas ay ang pinakatusong hayop na ginawa ng Panginoong Diyos. Tinanong ng ahas ang babae, "Talaga bang sinabihan kayo ng Diyos na huwag kayong kakain ng bunga sa alinmang puno sa halamanan?" "Maaari kaming kumain ng bunga ng anumang puno sa hardin," sagot ng babae, "maliban ang puno sa gitna nito. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakanin ang bunga ng punong iyon o hawakan man lang ito. Kung gagawin namin, mamamatay kami." Sumagot ang ahas, "Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi iyon ng Diyos dahil alam niya na kapag kinain ninyo ito, magiging katulad kayo ng Diyos at malalaman kung ano ang mabuti at kung ano ang masama." Nakita ng babae kung gaano kaganda ang puno at kung gaano kasarap kainin ang bunga nito, at naisip niya kung gaano kaganda ang maging matalino. Kaya kumuha siya ng prutas at kinain. Pagkatapos ay binigyan niya ang kanyang asawa at kinain din niya ito.
Pagkakain nila, nabigyan sila ng pangunawa at nalaman nilang sila'y hubad. Kaya tinahi nila ang mga dahon ng igos at tinakpan ang kanilang sarili. Nang gabing iyon, narinig nila ang Panginoong Diyos na naglalakad sa halamanan at nagtago sila sa Kanya sa gitna ng mga puno. Ngunit tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki. "Nasaan ka?" Sumagot siya, "Narinig kita sa hardin. Ako ay natakot at nagtago sa iyo, sapagkat ako ay hubad." "Sinong nagsabi sa iyong hubot-hubad ka?" tanong ng Diyos. "Kumain ka ba ng prutas na sinabi ko sa iyo na huwag mong kainin?" Sumagot ang lalaki, "Ang babaeng inilagay mo ritong kasama ko ang nagbigay sa akin ng prutas at kinain ko iyon." Tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, "Bakit mo ginawa ito?" Sumagot siya, "Nilinlang ako ng ahas na kainin ito." Ang Diyos ay nagpahayag ng hatol. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Ikaw ay parurusahan dahil dito. Ikaw lamang sa lahat ng hayop ang dapat pagtaglay ng sumpang ito. Mula ngayon ay gagapang ka sa iyong tiyan at kakain ka ng alikabok habang ikaw ay nabubuhay. Gagawin kong ikaw at ang babae ay kamumuhian ang isa't isa. Ang kanyang mga supling at ang iyong mga anak ay laging magkaaway. Dudurugin ng kanyang mga supling ang ulo mo at kakagatin mo ang kanilang sakong." At sinabi niya sa babae, "Dadagdagan ko ang iyong paghihirap sa pagbubuntis at ang iyong sakit sa panganganak. Sa kabila nito, magkakaroon ka pa rin ng pagnanasa para sa iyong asawa, ngunit ikaw ay magpapasakop sa kanya." At sinabi niya sa lalaki, "Nakinig ka sa iyong asawa at kinain mo ang prutas na sinabi ko sa iyo na huwag mong kainin. Dahil sa iyong ginawa, ang lupa ay nasa ilalim ng isang sumpa. Kailangan mong magsumikap sa buong buhay mo upang makagawa ka ng sapat na pagkain para sa iyo. Mamumunga ito ng mga damo at mga tinik, at kakailanganin mong kumain ng ligaw na halaman. Kakailanganin mong magsumikap at magpawis upang makagawa ng anumang bagay sa lupa, hanggang sa bumalik ka sa lupa kung saan ka nabuo. Ginawa ka mula sa lupa, at ikaw ay magiging lupa muli." Pinangalanan ni Adan ang kanyang asawa na Eva, dahil siya ang ina ng lahat ng tao. At ang Panginoong Diyos ay gumawa ng mga damit na yari sa balat ng hayop para kay Adan at sa kanyang asawa, at kanyang dinamitan sila. Si Adan at Eva ay pinalabas ng hardin. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoong Diyos, "Ngayon ang tao ay naging isang tulad na natin, na may kaalaman kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Hindi siya dapat payagang kumuha ng bunga mula sa punong nagbibigay buhay. Kainin ito at mabuhay magpakailanman." Kaya't pinalabas siya ng Panginoong Diyos mula sa hardin ng Eden, at pinagbungkal siya ng lupa kung saan siya nabuo. Pagkatapos sa silangang bahagi ng hardin, ay naglagay siya ng mga buhay na nilalang at isang nagniningas na tabak na lumiliko sa lahat ng direksyon.
Ito ay upang maiwasan ang sinuman na lumapit sa punong nagbibigay buhay. Ang salita ng Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, unang kabanata mula unang talata hanggang ika-25 talata. Ang mga ninuno ni Hesukristo. Ang talaan ng lahi ni Hesukristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, si Jacob ang ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Si Juda ang ama ni Perez at ni Zera, na ang ina ay si Tamar. Si Perez ang ama ni Hesron, si Hesron ang ama ni Ram. Si Ram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naason, si Naason ang ama ni Salmon, si Salmon ang ama ni Boaz, na ang ina ay si Rahab. Si Boaz ang ama ni Obed, na ang ina ay si Ruth. Si Obed ang ama ni Jesse, at si Jesse ang ama ni Haring David. Si David ang ama ni Solomon, na ang ina ay naging asawa ni Urias. Si Solomon ang ama ni Rehoboam, si Rehoboam ang ama ni Abias, si Abias ang ama ni Asa, si Asa ang ama ni Josaphat, si Josaphat ang ama ni Jehoram, si Jehoram ang ama ni Uzias, si Uzias ang ama ni Jotam, si Jotam ang ama ni Ahaz, si Ahaz ang ama ni Hezekias, si Hezekias ang ama ni Manases, si Manases ang ama ni Amon, si Amon ang ama ni Hosias, at si Hosias ang ama ni Jeconias at ng kanyang mga kapatid sa panahon ng pagkatapon sa Babilonya. Pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya, si Jeconias ang ama ni Shealtiel, si Shealtiel ang ama ni Zerubabel, si Zerubabel ang ama ni Abiud, si Abiud ang ama ni Eliakim, si Eliakim ang ama ni Azor, si Azor ang ama ni Zadok, si Zadok ang ama ni Akim, si Akim ang ama ni Eliud, si Eliud ang ama ni Eleazar, si Eleazar ang ama ni Matan, si Matan ang ama ni Jacob, at si Jacob na ama ni Jose, na asawa ni Maria, na siyang nagluwal kay Jesus na tinawag na Kristo. Kaya't mayroong 14 na salinlahi sa lahat, mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkatapon sa Babilonya, at 14 mula sa pagkatapon hanggang kay Kristo. Ang kapanganakan ni Hesukristo. Ganito naganap ang kapanganakan ni Hesukristo. Ang kanyang ina na si Maria ay ipapakasal kay Jose. Ngunit bago sila ikasal, nalaman niyang magkakaanak siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Si Jose ay isang taong laging gumagawa ng tama, ngunit ayaw niyang ipahiya si Maria sa publiko. Kaya nagplan siyang sirain ang kasunduang kasal ng pribado. Habang iniisip niya ito, nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon sa panaginip at nagsabi, "Jose, inapo ni David,
Huwag kang matakot na kunin si Maria upang maging asawa mo, sapagkat sa pamamagitan ng banal na Espiritu siya ay naglihi. Siya ay magkakaroon ng isang anak na lalaki na tatawagin mong Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. At nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Ang isang birhen ay magbubuntis at magsisilang ng isang lalaki, at siya ay tatawaging Emmanuel, na ang ibig sabihin ay ang Diyos ay sumasa atin. Kaya nang magising si Jose, pinakasalan niya si Maria, gaya ng sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon. Ngunit hindi siya nakipagtalik sa kanya bago niya isinilang ang kanyang anak, at pinangalanan siya ni Jose ng Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ang pagninilayang banal na kasulatan. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ng Genesis, unang kabanata, mula unang talata hanggang 13 talata. Sa simula, nang likhain ng Diyos ang sansinukob, ang mundo ay walang anyo at tiwangwang. Ang nagngangalit na karagatan na sumasakop sa lahat ay nilamon ng kabuang kadiliman, at ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Pagkatapos ay iniutos ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at lumitaw ang liwanag. Natuwa ang Diyos sa kanyang nakita. Pagkatapos ay inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman, at tinawag niya ang liwanag na araw, at ang kadiliman ay gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Pagkatapos ay iniutos ng Diyos, magkaroon ng isang simboryo upang hatiin ang tubig at panatilihin ito sa dalawang magkahiwalay na lugar. At ito ay ginawa. Kaya't gumawa ang Diyos ng isang simboryo at pinaghiwalay nito ang tubig sa ilalim nito mula sa tubig sa itaas nito. Pinangalanan niya ang simboryo na langit. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Pagkatapos ay iniutos ng Diyos, magsama-sama ang tubig sa ibaba ng langit sa isang lugar upang lumitaw ang lupain. At ito ay nangyari. Pinangalanan niya ang lupain na lupa, at ang tubig na nagsama-sama ay tinawag niya na dagat. At natuwa ang Diyos sa nakita niya. Pagkatapos ay iniutos niya, hayaan ang lupa na magbunga ng lahat ng uri ng halaman, yaong namumunga ng butil at yaong namumunga ng prutas. At ito ay nangyari. Kaya't ang lupa ay nagbigay ng lahat ng uri ng mga halaman, at ang Diyos ay nalugod sa kanyang nakita. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Ang salita ng Diyos. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa araw na ito bago ka matulog,
Ngayong gabi, pagkukulan ng kaunting oras upang pagnilayan ang katanungang ito. Paano naaapektuhan ng mga talatang ito ang aking pagpapahalaga sa Diyos? At bago ako tuluyang magpaalam, nais kong iwan sa iyo ang siping ito. Nakikita ang kadakilaan ng ating Diyos sa langit, dagat, kagubatang berde. Lahat ng nabubuhay na nilalang, malaki at maliit. Ipahayag ang Diyos na gumawa sa kanilang lahat. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.